Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay ipapakita at ikikwento ko kung paano ako mismo ang naglinis ng aming bahay mula umpisa hanggang matapos. Una sa lahat, nag-tour muna ako sa aming sala. Habang nag-iikot, tinignan ko kung ano ang mga kailangang ayusin at linisin. Makikita rito ang aming sofa, mesa at mga pang-display. Ngayon, ituturo ko kayo rin sa aming terrace muna. Huli yung terrace pala. Ayun, ang cute ng aso namin. So, ayan, balik na naman tayo sa sala. May mga alikabok at kalat, kaya kailangan talaga itong linisin. So, mag-uumpisa na tayo. Unahin muna natin yung punas-punas ng mga pang-display natin, yung mga abubot na mga pang-display. Mahilig kasi ako sa mga maliliit na bagay. Kaya nga sabi nga nila, ang hilig-hilig mo ng mga maliliit na bagay ay so ayan, punas-punas muna tayo. Nakakapagod nga naman din maglinis ng mga maliliit na bagay kasi yung mga iba nga dyan nagkanda, hulog-hulog na, kumbaga nabasag kasi nga mayroon kaming pag kumilos ay mabigat ang kamay, so ayan, basag. Pagkatapos ng tour, pinunasan ko muna ang mga pan-display tulad ng mesa, estante, at mga dekorasyon. Ginamit ko ang basang-basahan para matanggal ang alikabok. Habang nagpupunas, sinisigurado kong malinis ang bawat sulok. Pagkatapos noon, nilinis ko ang sahig ng sala. Habang naglilinis ako sa estante namin ay nakahanap ako ng pera. So ibinulsa ko. Itataya ko siya ng alam nyo na kung ano itataya ko. So ayan, naglinis na ako sa sopa namin. Yung pagkabigat-bigat na sopa namin, pero solid na kahoy yan dahil yan ay Nara. Yung kapanahunan pa ng mga kopong-kopong na Nara. Yan ay kahoy na binili namin, tapos pinagawa ko lang yan sa manggagawa. So solid na solid yan kasi dito sa aming bahain. Kaya kahit mabaha kami dito at nandyan lang yung aming sopa, hindi yan mabubulok. Kaya lang yung Nara na yan ay medyo may pagka, alam nyo na, mahal ang Nara ngayon. Tingnan nyo, solid na solid yung kahoy. Pero napakabigat naman.
ako'y naaasar pag inuusok ko dahil nga nasisira na yung sahig namin. Pagkatapos noon, nilinis ko ang sahig ng sala. Pinunasan ko ito ng maayos hanggang sa aming makintab at malinis. Masarap sa pakiramdam na makita ang sala na malinis at maayos. So, yung aking panglinis ay galing pa sa sa ibang bansa dahil nga nung umuwi ako, ayaw ko na ng walis dito sa Pilipinas dahil alam nyo na sakit na ang likod pag matanda ka na. Kaya napilitan akong bumili ng ganyan at pinapackage na lang. Yan yung mga gawa-gawa, mga dala-dala pa. Ang kusina ay isa sa pinakamahirap linisin dahil dito nagluluto. Una, nagwalis muna ako ng sahig para matanggal ang mga dumi at tirang pagkain. Pagkatapos, nagbuhos ako ng tubig at linis ang sahig. Sigurado kong malinis at hindi madulas ang sahig. Pinunasan ko rin ang mga lamesa at inayos ang mga gamit sa kusina. Mahalaga na malinis ang kusina para ligtas at maayos ang pagluluto. So ayan, binuhusan ko siya ng tubig. Yung gamit ko kasi yan ay ganun din, dala-dala ko pa yan. So masarap maglinis kapag binubuhusan mo ng tubig. Nagpaapa ako dyan dahil nga syempre pag naglinis kailangan ay nakapaa. Oops, yung aming bigas at mababasa, binuhat ko na lang yun. O pagkabigat ba naman? Yun. Nabuhat ko rin. Tingnan nyo ho guys, talaga naman sipag-sipag. Ngayon, ang huli natin pang ay pinunasan ko siya ng tuyo para matuyo yung sahig. So matapos kong linisin ang sala, terrace at kusina, natapos ko rin ang paglilinis ng aming bahay.
Hindi pa nga tapos yan. Pero hindi ko lala ma malalahat ng paglinis. Ay, nakakapagod, di ba naman? Napagod man ako, masaya naman ako dahil malinis at maayos ang aming tahanan. Sa huli, natutunan ko ng mahalaga ang pagiging masipag at responsible sa paglilinis ng bahay. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa aking munting bahay, sa pag-share sa aking paglilinis. So, natapos na rin ako naglinis at hindi pa tapos yung ngayong kubita, pero next time na lang ulit. Pati sa labas, pati sa taas ay hindi nakakayanin. So, hanggang dito na lamang ang aking share sa aking paglilinis ng bahay. Thank you very much for your watching. And bye-bye.